sabay tayo po mag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Sa mga ganito tayo po ay wala po sa ating pag-aaral. Bakit tayo magsimula? Tayo po manalangin. Nakilang mapag-utusan natin sa malamig sa mga ito. Kung ikaw salamat sa mga ng Panginoon, nawa ang Diyos. Sabay ng mga salita sa mga katuwang tayo sa mga mapag-utusan pag-usan. Sa mga ganito ay pag-aaral ng mga salita. Kaya sa mga lapan, pag-usan ay puso-puso at pag-usan ang pag-usan sa magandang pang ito ay tayo po mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya ating pong buksan ang ating mga Biblia sa ating mga bahay-bahay. Sa mga ito tayo pong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Monday, March 30. Nasa huling buwan na tayo. Huling araw ng buwan ng March. Matatapos na papasok na po bagong buwan ulit. Sa Monday, March 30, pagsaway, pagsisisi at gantimpala. Ang lahat ng aking iibig ay akong sinasabay. Sabi niya, Jesus sa Apocalypse chapter 3 verse 19, sabi niya nito, ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at iniibig sa akin kaya may magsikap at magsisi. Sabi ko, kaya may magsisikap at magsisi at magsikap at magsisi. Wala sa atin ay isang sandali ng katwiran. Baka magsasabing sa Jesus ay walang pagkalam sa atin o sa ating pinapakas. Mas madali sana para kay Jesus na tumalig ang lalaki sa sanglibutan sa katawan at iwasan ang masakit na tandas na pinilit niya dito sa mundo. Dahil sa kanyang malalim na pag-ibig sa atin, nasaway niya tayo sa ating kasalukuyang kalagayan. Ay siya na isang mas matatag at mas malalim na pag-ibig sa atin. Hindi siya kontento sa pagbabago mga ugali natin at sa lalapit ko sa pagkailangan siya. Sanib, nasaway tayo na Jesus para sa ating ikabubuti. Nasabi niya na magsisi tayo. Ngunit hindi tayo makapagsisi kung hindi natin mapagtanong ng mga isa. At sinabi niya ng isa, kung ano ang mali sa atin, naisip natin na tayo ay mayaman. Hindi tayo makapagbabang paramita. Ano po ang sabi sa Apocalypse 3:17? Atin pong babasahin. Sabi po rito, 3:17 ng Apocalypse, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalaman, ikaw ay aba, kabag-abag, maralita, bulag at ubad. Yan po mga kapatid, no? Na tayo pala ay aba at kahabag-habag, maralita, bulag at ubad. Basahin ang Apocalypse chapter 3 verse 20 ating pong basahin. Ang sabi rito, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutoktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo. Kaya sa mga itong mga ginigilip ng mga taga-subaybay at mga kapatid sa buong sanlibutan, ang Diyos pala ay nangako na siya'y kakatok sa ating mga puso. Siya'y ating pagbubuksan, tayo po ay papasok at sasalo sa atin at mananaan sa atin mga puso. Anong ipinapangako sa atin dito? Ano ang dapat nating gawin upang matanggap ang pangakong iyon? Ito ay isang napakaganda at kakaibang paglalarawan sa salita. Ang Diyos na sansinukob ay nagnanais na kumain kasalo mo at kasalo ko. Ang adiyang isang malalim na kikipag-ugnay at makabuluhang pakikipag-usap habang kumakain ng masarap na pagkain sa mesa. Ito ang paglalarawan ng isang malapit at matibay na relasyon at inimbatahan tayo ni Jesus na maranasan ito sa Kanya. Tahimik na nakatayo sa Jesus, matiisin na naghihintay at kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Marahil ay nakikita mo na ang mga larawang ito sa mga libro para sa mga bata, isang matangkad, mahinahang tagapagligtas, na maingat na kumakatok, hindi siya biglang pumapasok at pinipilit siyang makipag-usap sa kanya. Hindi niya pinipilit ang iyong oras o ang iyong abalang buhay. Maiksi ang panahon, kaya kung marinig mo siya, buksan mo ang pintuan. Naroon siya upang pumasok sa iyong puso. Ang pag-aaralang ito ay nagpapakita ng uri ng relasyon. Nais na Jesus na magkaroon ng bawat isa sa atin. Ngunit balang araw, kapag personal mong nakita sa Jesus, kapag inihagis mo ang iyong korona sa kanyang mga paa bilang tanda ng pagsamba at pagpapuri kasama ng libu-libong iba pang sumasamba sa may lalang. Apocalypse kapitulo 9, kapitulo 4, versikulo 9, 11. Ano pa ang sabi dito? Ating itong basahin. At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal, magpapasalamat sa nakaupo sa luklukan doon sa nabubuhay magpakailanman. Kailan-kailanman. Ang 24 na matatanda ay papatira pa sa harapan na iyong nakaupo sa luklukan at magsisisamba doon sa nabubuhay magpakailanman. At ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi, marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap sa kalwalatian, kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at
ng likha. Ang sabi po rito sa Apokalipsis Kapitulo 5, versikulo 11, 14. At nakita ko at narinig ko ang isang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilikha na buhay at ng matatanda at ang ibang nila bilang nila ay 10,000, tigsa 10,000 at libo-libo na nagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang korderos na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kalulatian at pagpapala at ang bawat bagay na nilalang nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na sa mga ito ay ay narinig kong nagsasabi. Sa kanila na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at ang kapangyarihan at paghahari magpakailanman. At ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, siya nawa, at ang matatanda ay nangagpatira pa at nangagsisamba. Yan. Simba. Tuloy tayo. Kapag muling maalala mo ang iyong mga pagsubok dito sa lupa at makita mong maliit na maliit lamang ang mga ito, sa palagay mo ba'y pinagsisisihan mo ang panahon na inalaan mo upang makasama sa Jesus dito sa lupa? Ang panawagan at ang tanong sa bawat isa atin, ngayon mismo, si Jesus ay kumakatok. Siya ay tumatawag. Ngunit ikaw ang kailangan gumawa ng desisyon sa nabuksan ang iyong puso para sa Kanya. Paano ka mahihikayat o magpapalakas ng pagtanaw sa krus at pagnilay-nilay sa kauligan nito upang gawin ang iyong desisyon? Kaya mga kaibigan, mga ginigili ko, mga taga-subaybay, nais ng Diyos na tayo ay sawayin at magsisi tayo at bigyan tayo ng pagpapala o gantimpala ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang Diyos po ay nananawagan sa atin at kumakatok sa ating mga puso. Kung siya ay ating pagbubuksan, siyang rin po ay mananahan sa ating mga puso. Takila, mayang Diyos ang tanay sa malangit. Salamat Ama sa panawagan na kami po ay magsisi at manumbalik sa inyo. Nawa Panginoon, turuan po kami na maging ganap at turuan din kami magsisi sa lahat ng aming mga gawang pagkakasalang ginawa sa inyong balarapan. Maging hayag o maging tagot na ito. At aming pong hinihiling na yan po ang ng Banal Espiritu na kami ay turuan magsisi at magbalik loob sa inyo. Na kayo po ay nananawagan sa aming mga puso na ating makatok. Kung may pagbubuksan ng mga puso na patuloy ka. Sa inyo binabalik ang papurit pasalamat sa mga Jesus. Amen. Okay.